Lea, mayroon ka bang comparison sa validated election-related incidents ngayong BSKE kumpara sa mga nagdaang halalan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Noong 2018 kasi na barangay at sangguniang kabataan election, nasa 40 lamang ang naitalang validated election-related incidents. Habang nitong 2022 national election ay nasa 27 naman ang naitalang validated ERI. Kaya mas mataas na ang 47 validated ERI ngayong BSKE at posible pa itong madagdagan dahil magtatagal pa ang election period hanggang November 29. Sa naitalang 47 validated ERI, 15 ang naitalang namatay, 43 nasugatan at 16 naman ang hindi nasaktan. Sa naturang bilang, 19 dito ang shooting incidents, 7 ang physical injury, 4 ang mauling, 3 ang kidnapping, 2 ang light threat, 2 ang fire incident, 1 ang grave threat, 1 ang armed confrontation, 1 robbery with intimidation, 1 indiscriminate firing, at 1 ang armed encounter. Naitala ang mga yan, Aga, sa NCRPO, Region 4A, Region 9 na may tigi-1 insidente, 3 sa Region 1, 2 sa Region 5, 2 sa Region 7, 3 sa Region 8, 13 naman sa Region 10, 16 sa Pro Bar at 4 sa Pro Cordillera. Sa kabila niyan, Aga, sinabi ng PNP na bagamat mas mataas ang validated ERI ngayon, wala naman daw naideklarang failure of election ngayong BSKE kumpara noong mga nagdaang halalan. Tiyak din ang pamunuan ng PNP na patuloy ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis, lalo na sa mga lugar na mainit pa rin ang labanan ng politika kahit natapos na ang botohan. Apela ng PNP sa mga politiko, tanggapin ang resulta ng halalan at igalang ang pinili ng kanilang mga kababayan na mumuno sa kanilang mga barangay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan.